Bilang isang taga-grocery ng bahay paminsan-minsan, sapat na ba talaga yung 500 pesos na sinuggest ng DTI para sa Noche Buena this Christmas? Hmm, Sabi kasi ng isang opisyal ng DTI, kasya na daw yung 500 pesos na worth ng pang Noche Buena this Christmas. So, nagbigay siya ng breakdown such as yung spaghetti, including yung spaghetti sauce, katulad dito, tsaka yung spaghetti pasta, tapos yung macaroni, and then pandesal, na aabot daw sa 482 pesos na kulang-kulang pa daw na 500 pesos. Kaya, would you agree? Or ganito lang pala, na walang mga sahog o kaya plain lang na macaroni ang kakainin sa Noche Buena. Ngayon, itry natin magkaroon ng breakdown katulad nito. And talagang sinulat ko pa ha. Ayan, yung walang sahog, tsaka yung merong sahog, tapos yung total. So, itry na natin. Simulan na natin dito sa pandesal. So, for example, 5 pesos yung pandesal. Depende kung saan ka bibili. And times 10, kunwari lang ha. So, meron ka nang gagastusin na 50 pesos. Lalo na kapag kakaunti lang kayo sa bahay. Pero kapag marami kayo, syempre, mas maraming pandesal, mas malaki to. And then, tignan natin tong Fiesta Fruit Cocktail. Parang iyan, no? Fruit Cocktail. So, 115 pesos. Fiesta Macaroni, yung 400 grams. Ito yon, yung 400 grams. Saan ba yung ano niya? Um, 400 grams. Ayan. So, nagkakahalaga siya ng pwedeng 60 or pataas, mga ganyan. Del Monte na sauce, Filipino style sauce, 115 kapag etong 500 grams. O, di ba? Tapos, yung Nestle cream, merong 90 pero mas mahal kasi itong Magnolia cream, mas mahal to. Pero yung Nestle cream, 90 pesos po yung isa or more or less. Depende kung saan yung location mo. Kapag nasa probinsya ka, mas mahal talaga kasi nga iaangkat pa tapos yung gas. And then yung kondensada, 63 pesos. Pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa. Pero ito, grocery price to ha. And ang total niyan is 493. Pero syempre, depende kapag mas marami kayo sa bahay, di syempre mas marami yung pandesal. So, aabot talaga yan ng 500 pesos, 503. Ayan. And then, ang eksena lang dito is walang sahog. Pero, kapag may sahog, syempre, eto na, no? May sibuyas, garlic, spices, cheese, Eden. Ayan. Di ba? Hindi masaya ang spaghetti nyo kapag wala siyang sahog. Kapag plain sauce lang tapos yung pasta. O, hindi ko pa nilagay yung pasta dito yung spaghetti pasta. So, 493. So, kapag may with pasta, syempre parang same din siya dito sa may macaroni. Siguro pwede siyang sabihin mo ng 70. Kaya kulang na kulang yung 500 pesos talaga. Siguro aabot to ng 500 plus 550. Oh, see? So, kulang na kulang talaga. Tapos, with sahog. So, syempre, kukuha ka pa ng hotdog na small, yung small pack. So, 65 pesos, yung CDO na brand. Pero, syempre, mas mahal kapag pure foods. And then, kapag 1/4 ground pork, pwedeng 70, pwedeng 80. Yan. So, kapag kakilala mo yung nagkakarne, syempre, pwedeng may tabas. Tapos, tagi-isang sibuyas, 1 bulb sibuyas, 1 bulb garlic, ayan, 10 pesos, 10 pesos each. Ito yung, 4 pack servings, 4 to packs servings. And then, sa spices, meron 4-in-1 na nakasachet siya na may kita nyo sa market. So, 15 pesos, pwedeng 20 pesos, mga ganyan. Depende sa rami. And then, syempre, yung Eden cheese, di ba? 60 pesos yung isa, yung pinakamaliit. So, 230 pesos. So, pwedeng umakyat to or pwedeng bumaba. And, ayan, 493 plus 230, 723. Without pasta to ha. Ulitin ko, without the spaghetti pasta. I think yung sinasabi ata ni Madam is yung spaghetti walang sahog, tapos yung macaroni salad na walang sahog, or yung macaroni na ganito lang, tapos ganito lang, pero wala siyang cream. Ganun daw yung Noche Buena na sinasabi niya na less than 500 pesos. And take note ha,
I think she is only basing sa city price. Pero kapag pupunta ka kasi sa mga probinsya, mas mahal talaga yung price. So, hindi talaga practical yung 500 pesos na pang Noche Buena. Kahit na sabihin mong macaroni salad lang, tapos spaghetti. Kasi sa mga probinsya talaga, may patong yung mga stores, may patong yung mga grocery. So, mas mahal talaga. I think na yung pagre-research ng mga tauhan ni Madam ay binase doon sa city, hindi sa mga probinsya. Kasi nandun yung mga sentro ng komersyo, nandun yung mga manufacturing plants ng mga produktong katulad nito. So, mas mura talaga siya. And transporting their products to the groceries ay talagang doon according sa suggested retail price. Pero kasi kapag mas malayo, mas mataas yung patong kaya kahit na sabihin nilang i-apply yung suggested retail price, hindi talaga siya applicable kasi nga, 'di ba? Kailangan ng krudo para sa mga transportation ng yung mga logistics na nagta-transport ng mga products nito. So, yes, definitely hindi talaga siya achievable yung sinasabi niyang 500 pesos na Noche Buena. Well, disclaimer, this is only just my personal experience, actual experience bilang laging nag-grocery. So, bahala na lang po kayo kung you agree or disagree sa mga nasabi ko dito. But then again, para sa akin, hindi talaga kasya ang 500 pesos. Kahit na dalawa, tatlo lang kayo sa bahay. O, di ba? So, thank you guys. Have a nice day and Merry Christmas.